Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikalimang yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Makalipas lang ang 1.5 oras, ay narating na nila ang farm. Ipinabook na iyon ni Isabel mula sa isang matandang mag-asawa. Binati sila ng mga ito ng isang matamis na ngiti at mainit ang naging pagtanggap ng mga ito sa kanila. Isa iyong 2-story house at ang mga kwarto noon ay nasa 2nd palapag. Malinis ang kabuuan ng bahay at hinayaan na sila ng mga ito na mamili ng kwartong gusto nila. Malapit sa bundok ang lugar na iyon at ang malawak na lupain sa paanan ng bundok ay natatamna ng iba't ibang uri ng puno ng prutas. Pakwan at melon ang nasa season noon at maaaring mamitas ang mga turista at kainin ang mga iyon kung gusto nila. Ang sarap naman dito, parang nasa paraiso. Pagkaraan ay masayang sabi ni Isabel. Noon lamang ito nakakita ng ganoong lugar. Maganda rin naman sa ibang bansa kung saan siya namalagi ng ilang taon, subalit wala masyadong sariwang hangin. Parang talagang ginawa ang lugar na ito para mapagbakasyonan. Dagdag na sabi pa ni Isabel. Napangiti naman si Katrina. Baka naman matapos ang ilang araw na pananatili mo dito, ay magbago din ang nararamdaman mong yan. Hanggat nandito si Regan, willing din akong magstay kahit gaano pa katagal niya gusto. Masayang wika ni Isabel. Dahil sa sinabing iyon ni Isabel ay natigilan si Katrina. Sa pagkakasabi nito noon ay parang naging napaka-intimate na nilang dalawa. Kaya naman agad na nagbaba ng tingin si Katrina upang itago ang disappointment sa kanyang mga mata. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikalimang yugto ng ating kwento, Magkaagaw. Pagkatapos niyon ay umakyat na si Isabel sa taas upang magpalit ng kanyang damit. Sinabi ni Isabel na gusto nito ng isda para sa tanghalian, kaya naman niyaya nito si Regan, Darwin at Katrina na magtungo sa fish pond upang sama-sama silang mamingwit ng isda. Wala nang nagawa pa si Katrina kundi ang sumunod na lang sa mga ito. Malapit sa fish pond ang area kung saan nakatanim ang mga pakwan. Sa gitna ng mga baging ay may isang maliit na pakwan na lilitaw. Ang pinakamalaking size ng pakwan ay kasing laki lamang ng ulo ng isang tao at ang laman noon ay kulay ginto. At mas malasa at mas matamis pa iyon sa mga pakwan na kulay pula ang loob. Inayos muna ni Darwin ang fishing rod bago siya nagpunta sa taniman ng mga pakwan upang mamitas ng mga iyon. Ginamit niya ang Swiss knife na lagi niyang dala-dala kahit saan siya magpunta upang madali niyang mahiwa iyon. Pagkatapos ay agad niyang ibinigay kay Katrina ang kalahati niyon at sinabihan niya itong tikman yon. Mabilis namang kinagat iyon ni Katrina at tumatango ito habang nakangiting nagsalita. Napakatamis nga nito. Talaga? Patikim nga? Pagkasabi niyon, ay agad din itong kumagat mula sa kinagatang parte ni Katrina. Napatingin naman dito si Katrina at bigla siyang natigilan sa ginawang iyon ni Darwin. Pagkatapos ay tumatango rin itong sumang-ayon. Matamis nga ito. Hay nako, sobrang sweet nyo na namang dalawa, ang aga-aga. Pagrereklamo naman ni Isabel na noon ay nakatayo sa kabilang gilid. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Darwin. Nginitian niya si Isabel at saka siya nagsalita. Wala naman kasing nag-utos sa yung panoodin mo kami ni Katrina. Nagbibirong sabi nito kay Isabel. At isa pa, hindi naman namin kayo pinagbabawalan ni Rega na magpakita rin ng affection nyo sa isa't isa, hindi ba? Dagdag pang sabi ni Darwin. Agad namang nakagat ni Katrina ang kanyang labi. Nang palihim siyang sumulyap kay Regan ay nakita niyang hindi nito pinapansin ang iba at nanatili lang itong nakatitig sa kanya na parang nakakatunaw
ang titig nitong iyon. Agad namang nahuli nito ang pagsulyap niyang iyon at halos huminto na sa pagtibok ang puso niya ng mga sandaling iyon. Nagmamadali siyang nagbaba ng tingin at pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang piraso ng pakwan na noon ay nasa kamay niya. Bakit kaya ito nakatingin sa kanya ng ganoon? Tanong ni Katrina sa sarili. Agad namang napanguso si Isabel at nagmamadali nitong hinila si Regan palapit sa kanya habang ipinapakita nito ang kanyang affection kay Regan. Bahagya namang napakunot noo si Katrina. Lalo lang nadaragdagan ang kanyang pagiging hindi komportable ng mga sandaling iyon habang pinakikinggan niya ang mga ito. Maya-maya ay nagsalita si Isabel. Darwin, kung sino mang kakaunti ang mahuli, siya ang maghuhugas ng mga pinggan mamaya. Walang pag-aalinlangan namang tinawanan ito ni Darwin at saka ito nagsalita. Si Katrina na ang naging in charge sa mga pagkain nitong nagdaang araw. Siya na ang gumawa ng halos lahat ng trabaho. Ano ba naman kung 2 isda lang ang mahuli mo, 'di ba? At isa pa, hindi ka rin naman maaaring kumain mamaya kung hindi ka maghuhugas ng mga pinggan pagkatapos. Ang halos may 2 oras nilang effort ng pamimingwit ay nagbunga naman dahil nakahuli sila ng marami-raming isda. Nakahuli si Regan ng isang malaking isda kaya naman talagang naging napakasaya ni Isabel. Nang makauwi sila sa tinutuluyan nilang bahay, agad na dinala ni Katrina sa kusina ang lahat ng mga ingredients at pinuno niya ng tubig ang isang maliit na palanggana at saka niya inilagay doon ang ibang isdang nahuli nila upang mabuhay pa ang mga iyon ng kahit ilang araw pa. Nang kunin ni Katrina ang kutsilyo para ihanda ang mga isda ay lumapit si Regan sa kanya. Ako na ang gagawa nito. Gumawa ka na ng ibang gawain. Okay lang. Mabilis namang sagot ni Katrina dito at kasabay noon ay inilagay ni Katrina sa hasaan ang kutsilyo at sinimulan niya itong ihasa nang walang pag-aalinlangan. Alam kong ayaw mo ng amoy ng isda at hindi din ito magiging maganda kung dumikit ito sa damit mo. At isa pa, hindi naman ito ang unang beses na maglilinis ako ng isda. Agad na natakpan ni Katrina ang bibig niya at agad siyang nagsisi sa sinabi niyang iyon. Bakit nga ba nasabi pa niya ang bagay na yon? Nang magtaas ng tingin si Katrina ay nagtama ang mga mata nila ni Regan. At dahil sa parang nakakapasong tinging iyon ni Regan kay Katrina, ay agad na ibinaling nito ang kanyang ulo sa ibang direksyon at kasabay noon ay pabulong siyang nagsalita. Sige, ikaw na lang ang gumawa niyan at lilinisin ko na ang mga gulay. Pagkasabi niyon ay nagmamadali na siyang umalis doon. Ayaw na niyang manatili pa doon ng kahit isang segundo. Ang mga lutuang ginagamit sa mga farm ay ang tradisyonal na lutuan na ginagamitan ng mga pira-pirasong kahoy bilang panggatong. Ilang saglit munang pinag-aralan ni Darwin kung paano magpaapoy at nagpatuloy si Darwin na tulungan si Katrina sa pagluluto. Nagawa ko pa ring magpaapoy. Pagkaraan ay sabi nito, kahit na ano pang mangyari, hindi ko maaaring hayaan na lang ang GF ko na siyang gumawa ng lahat ng gawain mag-isa. Dagdag na sabi pa ni Darwin. Nakagat naman ni Katrina ang labi niya bago niya nginitian si Darwin. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, ay palihim siyang sumulyap kay Regan na noon ay abala na magkaliskis ng isda, habang si Isabel naman ay nasa tabi nito. May kung ano itong sinabi kay Regan at pagkatapos ay hinalikan nito si Regan sa labi. Ang matamis na ngiti sa mukha ni Isabel ay parang isang matalas na kutsilyong humiwa sa puso ni Katrina. Marahil, kung hindi dahil kay Isabel ay hindi pupunta sa kusina si Regan. Dahil nawala ang atensyon ni Katrina sa ginagayat nitong sibuyas, napunta sa mga mata niya ang katas niyon. Darwin, pwede bang pakiabot ng tissue? Nasilam ang mga mata ko ng katas ng sibuyas. Nakapikit na sabi ni Katrina.
Matapos niyang maghintay ng ilang sandali, wala pa ring lumalapit sa kanya kaya naman muli niyang tinawag ang pangalan nito. Darwin? Hanggang sa may marinig siyang footstep palapit sa kanya. Nahulaan agad ni Katrina kung sino iyon dahil sa unique na scent nito. Kaya naman nagpanik siya at nagmamadaling napaatras at dahil doon ay aksidente siyang bumangga sa maliit na bench at nadapa siya. Subalit mabilis siyang nahagip ni Regan. Kaya naman natagpuan na lang niya ang kanyang sarili sa mga bisig nito. Agad siyang nakaramdam ng pagkaasiwa. Hinayaan niya itong i-guide siya patungo sa lababo upang makapaghilamos siya at nang matanggal ang katas ng sibuyas na pumasok sa kanyang mga mata. Sinunod niya ang sinabi nito sa kanya. At ang mga sumunod na sandali ay hinilamusan na siya ni Regan ng malinis na tubig gamit ang sarili nitong mga kamay. Marahan nitong kinuskos ang kanyang mga mata. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Pagkaraan ay tanong nito kay Katrina. Agad na naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang punong tenga. Halos mamanhid ang buo niyang katawan habang tumataas ang temperatura niya. Mabilis niyang itinulak palayo si Regan at pagkaraan ay ginamit ni Katrina ang laylayan ng kanyang manggas upang punasan ang kanyang mga mata. Nagkunwari siyang kalmado saka siya nagsalita. Okay na ako. Salamat. Katrina, ang naging kilos niyang iyon ay nagdulot ng lungkot kay Regan. Tensyonado ang boses nito habang sinusubukan nitong hagipin siya upang hilahin palapit sa kanya. Gayunpaman, iniwasan siya ni Katrina at nagmamadali na itong umalis doon. Mukhang ayaw nitong magsalita ng kahit na ano sa kanya. Dahil sa nakita nitong pag-iwas ni Katrina, unti-unting nagdilim ang mukha nito at bahagya itong nakaramdam ng pagkagalit. Napakasaya ni Isabel sa masarap na tanghaliang iyon. Kaya naman, agad nitong inilabas ang kanyang cellphone at kumuha ito ng ilang pictures. Kailangan kong ipagmalaki ang napakagaling na cooking skills ng boyfriend ko. Pagkaraan ay sabi ni Isabel. Agad naman siyang sinulyapan ni Darwin at pabulong itong nagsalita. Obvious naman na si Katrina ang nagluto ng halos lahat ng iyan. Hindi ka ba nahihiyang sabihin yan? Why would I be? Mataray namang sagot ni Isabel sa kanya. At bahagya pa itong umirap kay Darwin. Alam mo, una kong naging best friend si Katrina bago mo naging GF. Kaya kung gagalitin mo ako, I will make her break up with you. Nagbabantang dagdag pa ni Isabel. Okay, sige, sorry na. Parang natatakot namang muling sabi ni Darwin dito. Pagkaraan ay nakangiti itong parang nagmamakaawa. Alam mo namang I have been falling for Katrina for a few years. At hindi naging madali para sa akin na makasama siya ngayon. Kaya parang awa mo na, I know my mistake. Nagbibiro pang dagdag na sabi ni Darwin. Nabigla naman si Regan sa narinig. Hindi niya iyon inaasahan. Kaya naman agad siyang nagtanong kay Darwin. Gusto mo na si Katrina kahit noon pa? Agad namang kinabahan si Katrina. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Regan. Kaya naman palihim niyang hinila ang laylayan ng damit ni Darwin mula sa ilalim ng table. Bumaling naman si Darwin at tiningnan siya nito at bahagya itong nakangiti. Hinawakan nito ang kamay ni Katrina at saka ito sumagot. Yes, actually, it's a big misunderstanding. Matapos akong busted din ni Katrina noon, ang buong akala ko ay may iba siyang nagugustuhan. Hindi ko talaga inaasahan nang sabihin niya sa akin na gusto rin pala niya ako after all these years. Sobrang nahihiya lang pala siyang sabihin iyon sa akin. Kung nalaman ko lang yon ng mas maaga, sana ay nagpursige pa ako na ligawan siya at hindi sana nasayang ang halos 5 taon. Sumulyap si Regan kay Katrina at isang payak ng ngiti ang sumilay sa mukha nito saka ito nagsalita. Ganun ba? No way, talaga ba? Nagulat ding tanong ni Isabel at agad din itong naging interesado.
At inalala nito noong mga panahong nasa college pa lang sila. Naalala ko noon na nabanggit sa akin ni Katrina na may isang tao na siyang nagugustuhan. Nag-iisip ako noon kung sino iyon at nagawa kanyang tanggihan Darwin of all people. Yun pala, ikaw lang din naman pala iyon. Pagkaraan ay sabi ni Isabel. Pagkatapos ay hinarap nito si Katrina. Nakakainis ka, hindi mo man lang sinabi sa akin na gusto mo din pala siya. Mabuti na lang at talagang gustong gusto ka rin niya at hindi siya humanap ng girlfriend abroad. Kung hindi, heartbroken ka sana. Nagrereklamong sabi ni Isabel kay Katrina. Oo na nga, nakangiti namang sagot ni Katrina kay Isabel. Natatakot kasi ako noon na baka hindi ako sapat para sa kanya. Hay nako, kayong dalawa ay parang match made in heaven. Dagdag pang sabi ni Isabel habang nakanguso. Sa panahon ngayon, hindi na masyado pinagtutuunan ng pansin ang status ng well-matched family. Kung magiging ganoon ang kaso, malalagay kaming dalawa ni Regan sa mas malalang sitwasyon. Nang marinig ni Katrina ang sinabing iyon ni Isabel, ay agad siyang natigilan. At agad na nawala ang ngiti sa mukha niya. Palihim siyang sumulyap mula sa kabilang direksyon at napansin niyang hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Regan. Sa halip, ay muli itong naglagay sa pinggan ni Isabel ng nahimay na nitong isda, saka ito maalagang nagsalita. Kainin mo na kaagad ito, hindi na ito masarap kapag lumamig. Agad namang napangiti si Isabel sa ginawang iyon ni Regan. Barbecue ang naging ulam nila para sa hapunan na mag-isang inihanda ni Katrina. Walang katapusan naman ang pagpuri ni Isabel para sa masarap na sauce ng barbecue'ng iyon. Talagang napakaswerte ng lalaking mapapangasawa ni Katrina. Dagdag pang sabi ni Isabel. Nanatili namang tahimik lang si Katrina. Maya-maya ay naramdaman ni Katrina na parang may mga paang kumikiskis sa mga paa niya mula sa ilalim ng table. Nakagat niya ang kanyang labi at aksidenteng nagtama na naman ang mga mata nila ni Regan. Nang matapos ang kanilang hapunan ay nagtungo na sila sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga. Subalit na natiling absent-minded si Katrina ng mga sandaling iyon. Bakit kaya kailangan siyang itis ni Regan ng ganoon? Ano ang punto nito? Tanong sa isip ni Katrina. Katrina, natutulala ka na naman dyan. Mabilis na tanong sa kanya ni Isabel matapos nitong lumabas mula sa bathroom. Katatapos lamang nitong mag-shower at noon ay nagtutuyo na ito ng kanyang buhok gamit ang toalya. Tigilan mo na yung pagde-daydream mo at bilisan mo nang mag-shower. Dagdag na sabi pa nito kay Katrina. Agad namang pumasok si Katrina sa banyo upang mag-shower. Nang makatapos na ring mag-shower si Katrina, ay nagpatay na sila pareho ng ilaw at nag-umpisa silang magkwentuhan habang nakahiga. Nag-umpisang magtanong si Isabel kay Katrina tungkol sa kanila ni Darwin. Katrina, nag-ano na ba kayo? Pagkaraan ay tanong ni Isabel. No! Mabilis namang sagot ni Katrina dito. Kakasimula pa lang namin na mag-date at masyado namang maaga para sa mga ganoong bagay. Saglit siyang huminto bago muling nagsalita. Kayo ba ni Regan? Balik na tanong naman ni Katrina kay Isabel. Oh, how I wish that we have. Bulalas ni Isabel na may halong frustration. Pakiramdam ko nga lagi ay hindi na ako gusto ni Regan na katulad ng dati. Kahit sa paghalik, laging ako ang nangungunang gumawa noon, parang ayaw niya. Hindi pa ba ako sapat para sa kanya? Tuloy-tuloy na sabi ni Isabel kay Katrina. Nanatili namang tahimik si Katrina ng ilang sandali. Pagkatapos ay may paniniguradong muling nagsalita si Katrina. No way! Kung hindi kanya gusto, hindi kanya dadalhin sa kanyang kumpanya at hindi kanya ipapakilala sa mga kasamahan niya. Masyado ka lang nag-iisip ng sobra. Pero sa palagay ko ay hindi niya ako ganun kagusto. Pabulong na maktol ni Isabel.
Pagkatapos ay bumaling ito kay Katrina at nagtanong, "Sa palagay mo ba, may kung anong mali sa katawan ni Regan na ayaw niyang malaman ko?" "Ha?" Mabilis namang ibinaling ni Katrina ang ulo niya paharap kay Isabel at tiningnan niya ito. Puno ng pagtataka at pagkasorpresa ang boses niya nang muling magsalita. "Pero hindi ba't kayong dalawa ay..." Malinaw pang naaalala ni Katrina noong nasa college pa lang sila. Matapos ng 5 buwang pakikipag-date kay Regan, determinadong dinala ni Isabel si Regan sa bahay nila. At kinabukasan ay pumasok ito na kasama si Regan sa school at pasikretong ipinagtapat sa kanya ni Isabel na natulog ito kasama ni Regan. Nang mga sandaling iyon ay natulala si Katrina. Sobra siyang nalungkot nang marinig iyon. Kahit noong minsan na nakainom si Regan, wala sa katinoang naisigaw nito ang pangalan ni Isabel habang yakap niya sa kanyang mga bisig si Katrina. Ang pakiramdam ni Katrina ay paulit-ulit lamang na nadudurog ang kanyang puso. Buong puso siyang nagmahal sa isang lalaking hindi niya pag-aari. To tell you the truth, hindi naman namin yun ginawa. Nag-aalinlangan pa si Isabel bago niya iyon tuluyang ipinagtapat. Hindi ko naman ine-expect na biglang darating ng mga sandaling iyon ang parents ko, kaya hindi na namin iyon nagawa ni Rega noon. Hindi rin iyon inaasahan ni Katrina. Saglit siyang natigilan bago siya nagpatuloy na muling magsalita. "Kung ganon, bakit mo..." Hindi na naituloy ni Katrina ang tanong na iyon dahil agad nang sinagot iyon ni Isabel. "Natatakot kasi ako noon na pagtawanan mo ako." Halos pabulong na maktol ni Isabel. "Sinabi ko sa'yo noon na ite-take down ko si Regan. At nung hindi iyon mangyari, dahil biglang dumating ang parents ko, siguradong pagtatawanan mo ako." Hindi naman agad nakapagsalita si Katrina. Bigla na lang niyang naalala ang first time niya nakasama si Regan. Medyo clumsy pa si Regan noon at hindi pa nito masyado kayang kontrolin ng mabuti ang kanyang lakas. At iyon ang naging dahilan kung bakit halos 2 araw siyang nakaramdam ng pananakit ng katawan. Ang akala ni Katrina noon ay dahil iyon sa kalasingan nito. Subalit ngayon, ang ibig lang sabihin noon ay siya ang first experience ni Regan. Bulong ng isip ni Katrina. Habang iniisip ni Katrina ang tungkol doon, agad na nag-improve at gumanda ang kanyang mood. Hindi niya napigilang mapangiti. Ang totoo pala ay wala naman siyang dapat na ikalungkot. Kung hindi man siya mahal ng lalaking iyon, pero at least siya naman ang unang babaeng nakuha nito. At hindi siya nito pinagtaksilan sa loob ng halos 5 taon nilang pagsasama nito. At nang dahil sa mga katotohanang iyon, ay naging sobrang kontento na si Katrina. Nang marinig ni Isabel ang mahinang pagtawa ni Katrina, agad na inakala ni Isabel na siya ang pinagtatawanan nito. Kaya naman malungkot itong nagsalita. "Alam ko na pagtatawanan mo lang ako. You're so mean, Katrina. Dapat pala ay hindi ko na lang sinabi sa'yo." Lalo pang lumakas ang pagtawa ni Katrina matapos siyang kilitiin ni Isabel. Nagmakaawa siya kay Isabel at halos pasigaw niyang sabi, "Hindi kita pinagtatawanan. Please forgive me. Pinagtatawanan mo ako eh. Pinagtatawanan mo ang katotohanan na useless ako, hindi ba?" "Hindi nga. Please, tigilan mo na ako. Ayoko na." Parang may kung anong naramdaman si Isabel at kaagad itong napahinto. Pagkaraan ay curious itong nagtanong kay Katrina, "May scar ka ba sa may tiyan mo? Parang may nakapa ako." "Wala." Maagap namang sagot ni Katrina at mabilis niyang inilayo ang mga kamay ni Isabel. Pero hindi sumuko si Isabel. "Alam kong meron, nakapa ko iyon." Pagpupumilit nito at agad niyang sinindihan ang lampshade sa gilid ng higaan nila. Wala nang iba pang choice si Katrina. "Oo, nagkaroon ako ng maliit na surgery noon. Alam mo ang tungkol dito,
Nabanggit ko ito sa'yo noon. Nung nag-uumpisa pa lang ako sa aking trabaho, irregular ang oras ng trabaho ko at madalas na hindi ako nakakakain sa tamang oras. At nung magpunta ako sa ospital nang dahil sa sobrang pananakit ng tiyan, nalaman na may appendicitis ako. Inoperahan ako at nagpahinga ako sa bahay ng may ilang araw at ang tanging kinakain ko lang noon ay lugaw. Mahabang paliwanag ni Katrina. Pasensya ka na. Apologetic na sabi ni Isabel kay Katrina. Pagkatapos ay humilig ito kay Katrina. Hindi pa maayos ang kalagayan ng pamumuhay ko sa ibang bansa ng mga panahong iyon. Kaya hindi kita kinontak. Hindi ko naman alam na may pinagdaanan kang ganito. Okay lang yon. Nakangiting sagot ni Katrina dito. Maliit na bagay lang yon. Bakit ba sobra kang nag-aalala? Agad namang napanguso si Isabel saka nagsalita. Bakit? Dahil tanging si Darwin lang ba ang dapat na mag-alala para sa'yo, tama? At ni hindi mo na ako kailangan pa. Nagtatampo pang sabi ni Isabel. Natatawa naman si Katrina sa itsurang iyon ni Isabel. Matulog na nga tayo? Pagkaraan ay sabi ni Katrina. Hindi ba't gusto mong pumunta ng orchard bukas? Dagdag pang sabi nito. Kinabukasan, maagang bumangon si Katrina upang maghanda ng breakfast nila. Gumawa siya ng pancakes at nagluto siya ng bacon. Ang ginawang pancakes ni Katrina ay napaka-fluffy at masarap iyong lagyan ng maple syrup. Ang ginawang iyon ni Katrina ay mas masarap pa dun sa mga pancakes na nabibili sa malalaking syudad. Napabuntong hininga naman si Isabel dahil masaya ito habang nakatingin sa magandang panahon. Matapos na makapag-breakfast, ay umakyat na ito sa kanilang kwarto ni Isabel upang magpalit ng kanyang damit. Nagpalit si Isabel ng isang skirt at nagsuot din ito ng magandang linen hat at talaga namang napakaganda nitong tingnan. Laging bold at confident si Isabel sa lahat ng oras with her feminine figure and beautiful face. Kaya naman napatingin sa kanya si Katrina nang may pagkainggit. Noon pa man ay kinaiinggitan na ni Katrina ang personality ni Isabel. Nagpupursigi si Isabel sa kung ano ang gusto niya. Isabel was passionate, unrestrained, confident and bold. Samantalang si Katrina naman ang total opposite ni Isabel. Si Katrina na lagi lang itinatago sa kanyang sarili ang kanyang mga kaisipan. Kahit pa nga ang taong mahal niya. She loved them in silence. Anong tinitingnan mo sa kanya? Pagkaraan ay tanong ni Darwin kay Katrina nang mapansin nito na nakatitig si Katrina sa kaibigan. Di hamak na mas maganda ka naman kaysa kay Isabel. You're elegant and charming. Maya-maya ay dagdag pang sabi nito kay Katrina. Kung hindi, paanong naging attracted ako sa'yo? Hindi naman inaasahan ni Katrina na sasabihin iyon ni Darwin sa kanya. Agad na namula ang mukha ni Katrina at bahagya niyang nakagat ang labi niya dahil sa hiyang nararamdaman niya. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman ay may isang tao pang nakamasid sa bawat galaw nila kanina pa mula sa di kalayuan. At agad na dumilim ang mukha nito sa nakitang ikinilos ni Katrina. Hindi naman matanggihan ni Katrina ang request ni Darwin. Sa huli, ay nagtungo rin siya sa kwarto nila upang magpalit ng damit. Isang high-waisted na long skirt ang isinuot ni Katrina. Dahil doon, ay lalo pang na-emphasize ang magandang hubog ng katawan niya. Nagmukha siyang isang 18 years old na dalaga sa suot niyang iyon. Wow, Katrina, napakaganda mo! Mabilis nitong nilapitan si Katrina at naiinggit itong nagsalita. Hindi ko inaasahan na mas magiging maganda ka pa kesa sa akin matapos mong magbihis ng maayos. Mabuti na lamang at ako lang ang gusto ni Regan. Bahagya namang napawi ang ngiti sa mukha ni Katrina habang sinasadya niyang iwasan ang mga titig na iyon ni Regan sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan?
Saan kaya hahantong ang pag-iwas na iyon ni Katrina kay Regan? Ano pa kaya ang maaaring mangyari sa mga ito sa sama-sama nilang pagtigil sa farm na iyon? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Love is when the other person's happiness is more important than your own. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.